invite ko, laki ng pasalamat ko sa Panginoon na si Lord lang, hindi ako ginamit lang ako ni Lord. Salamat talaga sa Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. I just want to share my experience, how the Lord carried me through in the days I suffered physically and emotionally tired. I even financial pressure because I have children to provide. Diba na-realize ko yan sa sarili ba na yun bang siyempre matagal na ako din na-baptize. Matagal na akong from church kid ako tapos nung nagpunta ako ng Malaysia is wala akong church life doon. Diba? 8 years ako doon na wala akong church life. So para akong napariwara, diba? Tapos nung nagpunta na ako dito, nung first time ko nagpunta dito, mag-attend lang ako ng nag-attend lang ako ng mga meeting dito, pero I have no enjoyment with the Lord. Para bang naano ko sa sarili ko na parang ano kaya ako? Totoo kaya na may Panginoon? Natanong ko rin yan sa sarili ko ba na kasi sa dami ng problema na binigay niya sa akin, kasi nga ang hirap nga ng buhay as a single mom, 'di ba? Ang dami kong kagaya ng kininto mo, 'di ba? Sa kininto mo sa amin kanina na 'di ba sabi ko sa iyo na naranasan din namin 'yan. Hindi lang ikaw, halos lahat tayo. Lahat tayo na naranasan. Tapos minsan napatanong ako sa sarili ko kung kaya ko pa ba ito ipagpatuloy. Sa panlabas na parang walang pagbabago. Nandoon pa rin yung mga problema, nandoon pa rin yung mga responsibilidad. But deep within me, something is just changed. Amen. In those moments, I learned to simply call the name of the Lord. Amen. Oh, Lord Jesus. Amen. Oh, Lord Jesus. Oh, Lord Jesus. Amen. Sometimes I didn't have a long prayers. I just whispered His name while doing my work, like cleaning, washing. I just call in the name of the Lord. And little by little, I experienced that He is real. Napatanto ko yan sa sarili ko na totoo pala. Kasi kapag yung bang tinawag ko siya sa pangalan niya, para bang magaan yung pakiramdam ko sa sarili ko. At saka yung ko din na-realize ko yung enjoyment ko sa Panginoon na para ba yung lahat ng problema ko parang napagaan para sa akin. Amen. Naranasan ko yung gaan, nakikita mo naman dati nga pag yung ang dami kong murmuring lalo na ba sa mga amo natin yan maiwasan, di ba? Yung mga murmuring natin. Pero yun binigay sa atin ng Panginoon para tayo ay lalapit sa Kanya. Di ba? Amen. Ang Panginoon kasi sa atin palaging nandyan palagi para sa atin. Amen. He is the real comforter sa panahon na napapagod at gusto na nating sumuko, di ba? Wala na tayong ibang lalapitan kundi siya lang. Amen. Dahil makikita natin dito sa 2 Corinthians 1 verse 3 to 4, the Father of compassion of God and all comfort, who comforts us in all our affliction. Amen. Kakayanin nating lahat ng bagay dahil siya ang nagbibigay ng lakas sa atin. Amen. Makikita din natin sa Philippians 4:17, I can do all things in Him who empowers empowers me. me. Napatanto ko na hindi ibig sabihin na malakas ako sa sarili ko. Ibig sabihin si Kristo ang aking lakas. Amen. Ako'y mahina, siya ang nagiging supply ko. Amen. That's why how we need is just to turn to the Lord and He will soften our hearts. Amen. When we felt anxious, He give me peace. When I felt like giving up, He give me an endurance. Amen. I realize that Christ is everything we can lean on, trust in Him, come to Him, call on Him, because He is Amen. faithful to us and He loves us. Amen. Praise the Lord.